Lihim ng liham ng liham ng liham ng liham. Mahal kong Lindsay. Lindsay, katulad ng mga kaopisina ko, follower ako ng programa mo. Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala na this time, ako naman ang mag-share ng kwento ko. Lindsay, Vince and I met through a common friend. Actually, simula pa lang nung college, ay kilala na daw niya ako at gusto niya na daw ako pormahan noon pa. Pero hindi niya nagawa as he knew that I was not entertaining suitors o manliligaw noong panahon na yun. Bago ako gumraduate, Lindsay, came this moment na lumapit sa akin ang isa sa mga kaibigan ko mula sa medical school, asking me kung okay lang daw ba na ibigay niya ang cellphone number ko kay Vince. Si Vince na sobrang good looking, fresh palagi, pero sobrang mahiyain. Hindi ko naman sila pinahirapan pareho. Deep inside, Lindsay, kinikilig ako dahil gwapo talaga si Vince at gusto ko rin naman siya makilala. Pagkasabi ko ng oo, pwede mo ibigay ang number ko sa kanya, ay para bang bigla akong kinabahan at kinilig at the same time. Tiningnan ko how Vince responded. Nahihiya pa ako nun, Lindsay. Hindi ko alam ang gagawin ko pero para akong mamamatay sa kilig nang makita ko, napapalapit na sa akin si Vince. Kinausap niya ako at formal na nagpakilala ng sarili niya sa akin. Since then, Lindsay, we became really close. At habang tumatagal, ay humahanga ako sa personality na meron si Vince. Sobrang gentleman. Palagi akong pinupuntahan sa bahay para manligaw kahit na malayo kami sa kanila. Lindsay, ibang-iba siya sa mga naging manliligaw ko. Nakuha niya agad ang kiliti ng pamilya ko. Gustong-gusto nila si Vince. Nagsimula akong mahulog sa kanya, Lindsay. Pero yung oras at distansya ay hindi nakiayon sa amin. Lindsay, nag-aaral siya ng medicine at palagi siyang busy. Pero kahit na ganoon, ay pinagpatuloy namin ang relasyon namin after 5 months of courtship. Lindsay, baliwala ang oras at layo namin sa isa't isa. Palagi niya akong tinatawagan, mini-message ako, and we go out once a week. Lindsay, nang ma-ospital ang tatay ko ng 2 linggo, nandun si Vince para tingnan at alagaan siya. Ang sabi ko sa sarili ko noon, tama ang lalaking napili ko to be my boyfriend dahil mahal niya rin ang pamilya ko. Sobrang na-appreciate namin lahat ng effort niya at yung kabaitan niya sa amin, Lindsay. Yung ugali niya lahat-lahat made me fall for him over and over again. Lihim ng liham ng liham ng liham ng liham. Lindsay, tiniis namin ang lahat ng hirap ng malayo sa isa't isa. Pati na ang oras na hindi kami nagkakasama ni Vince. Alam ko kasi na mahirap ang napili niyang kurso. Nasa clerkship na siya noon, Lindsay, at sabi ng mga kaibigan ko, ay yun daw ang pinaka-busy sa med school.
Pero sa kabila ng pagiging occupied niya with his studies, namamanage niya pa rin na tumawag sa akin at pumunta sa bahay to check on my dad. Pangga, angel ang tingin sa kanya ng pamilya ko. At yung feeling na tumama ka sa pagpili ng boyfriend validated by your parents ay napakalaking bagay para sa akin. Pero alam mo, Lindsay, nakakalungkot lang. Dahil nung magsimula na siya sa internship niya, ay nagbago ang lahat. Pangga, nagsimula kaming magkita ni Vince twice a month na lang. At ngayon, hindi na kami nagkikita. Palagi niyang sinasabi sa akin na busy siya at kailangan daw na maintindihan ko ang ginagawa niya. Pareho lang palagi ang text niya sa akin, Lindsay. Twice a week, saying, mag-ingat ka dyan, ha? Wala nang I love you tulad noon. At wala na yung paglalambing tulad din ng noon. Lindsay, hindi ko na talaga alam kung anong nangyayari sa kanya. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang naging cold sa akin. Palagi kong tinatanong ang sarili ko kung bakit ganito ang treatment na binibigay niya. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam, Lindsay, kung paranoid ba ako. Para bang nararamdaman ko na hindi na ako ang priority ni Vince. Minsan tuloy napapatanong ako, meron kaya siyang iba? Mahal pa rin kaya niya ako? Lindsay, busy lang ba talaga siya? O hinihintay niya lang na ako na ang bumitaw? Hindi ko talaga siya maintindihan, Lindsay. At wala akong clue kung anong nilalaman ng isip niya. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan ako makakatiis sa gantong setup. Pangga, what will I do to bring his love back? Walang malinaw sa sitwasyon namin ngayon, Lindsay. Pero kahit na magulo ang lahat, ay mahal na mahal ko pa rin si Vince at walang makakapagpabago nun. Hindi kami makapag-usap dahil busy daw siya at wala siyang oras para kausapin ako, Pangga. Ganun ba talaga yun? Di ba kapag mahal mo yung isang tao, palagi kang may oras sa kanya? Ano nang nangyari? Please help me, Lindsay, kasi hindi ko alam kung saan ako lulugar sa buhay ni Vince. Thank you, Lindsay, and God bless you. Sincerely, Yan Yan. Baby ko, oras natin, 2:29 na po ng nagmamagandang hapon, Pangga. Siyempre, naman tayo pa rin po ang number 1, L6.7 Energy FM. Huwag mo sabihin, radyo, baby ko. Sabihin mo, ano nga ba ang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon kung saan hindi mo alam kung ano pa ang meron ng boyfriend mo? Anong gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ng ating letter sender na si Yan Yan, Pangga? Si Yan Yan po ay, alam mo yun, typical na babaeng nagmahal lang talaga ng bonggang-bongga sa kanyang boyfriend. Pero let's all be reminded na ang kanyang boyfriend ay hindi typical na lalaki, Pangga. Bakit kanyo? Kasi siya po ay nag-aaral ng medicine at alam mo naman kapag medicine ang pinag-aaralan, over, Pangga, sa pagiging busy. Alright, so sa lahat po ng mga medicine students, Pangga, baka ikaw po ay may ganyang kembos.
Sobrang busy nga ba ng pagiging medicine student? Ay nako, kailangan mo yung mag-explain sa amin, ha? So, anong gagawin mo? Kasi nga po ang boyfriend, nito po ang si Yanya na nagngangalang Vince, ay hindi na daw sa kanya nagpaparamdam. Simula nung umattend siya ng internship or nag-internship siya, nag-intern siya sa isa sa mga ospital, diba? Dito sa Maynila, I suppose. At sabi nga kasi pinaka-busy daw na moment yan, yung internship, dahil parang ano na rin yan parang doktor na rin talaga sila, parang nasa trabaho na rin sila. So, anong gagawin mo kung ikaw ay hindi na tinatawagan, hindi na tinetext, at ang pinakamasakit pa dyan, Pangga, ay hindi ka na kinikita ng iyong boyfriend? Dati-rati naman, nakikipagkita, nakikipag-text, nakikipagtawagan, at syempre, alam mo, nagpaparamdam pa sa iyong boyfriend mo. Pero ngayon, na daw, be. Oo, ano nang gagawin natin dyan sa mga ganyang moment? Halika na, baka meron ka may tutulong sa amin dito sa problema natin with Yan Yan Pangga. Ang ating text line, 0977-717-8186. Once again, Pangga, 0977-717-8186. Ang sabi dito, ha, yung isa, if I were you, ask him first, state your side about your relationship status. Hear his side. Pakinggan mo daw yung side niya. Then it's up to you to decide if you're not comfortable with your relationship with him. Let him go and move on. From Maybian of Marikina. Ganun ba yun? O naman, syempre kailangan mong pakinggan kung ano ang explanation niya, di ba? Pero paano nga yun kung Pangga hindi nakikipag-usap sa kanya at ang laging sinasabi, busy nga siya at intindihin mo lang daw ang kanyang sitwasyon. Ganun kasi yung Kembot Kaya hindi sila makipag-usap. Ang sabi dito ng isa, kalimutan mo na siya, si Vince, kasi walang forever sa kanilang dalawa. Yan. Pag nagkita ulit kayo, hamunin mo na ng magpakasal para matapos na ang problema mo. O, di ba? Si Al Porac po ito ng Pampanga. Kasal agad, di ba? Hindi nga tinatawagan, hindi tinetext, hindi rin nakikipagkita sa kanya. Tapos kasal agad, gano'n. Walang salitang busy sa taong ikaw ang priority. Alright? O, yan po ang sabi, ha? Oo, sabi nga nila, di ba? Ano niya? Sino na nag-send nun? Nawala na. Di ba? Sige, mamaya, ha? Basahin po natin kung sino po yung mga nagsisend ng mga messages na ito, Pangga. But in the meantime, Pangga, I'm giving you more music. Ang oras natin, 2:32. Ano ang gagawin mo kung yung boyfriend mo sobra sa busy, Pangga? Akala mo naman ikayayaman niya someday yan. Well, oo nga pala, doktor. Malamang yayaman niya. Di ba? Anong gagawin mo kung ikaw ay hindi na kinikibo, hindi kinakausap, hindi tinatawagan, hindi tinetext at hindi kinikita ng iyong boyfriend, Pangga? Hindi kayo makipag-usap o hindi kayo makapag-usap dahil nga wala siyang time para sa inyo. Anong adjustment ang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ng ating letter sender na si Yan Yan? Again, 0977-717-8186. Alright? Dito ka lang, Pangga. Tayo pa rin po ang number 1, 6.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo, baby ko. Sabihin mo, turok lang. Lihim ng liham. Baby, katabi mo pa rin. Ang oras natin, sabihin ka on, baby ko. 1 minuto makalipas ang stress ng hapon, 3:01 on the clock. Ang oras na yan, panggatid ko sa atin ng Silka, the country's number 1 beauty soap. Sa Silka, ang kutis ay paganda ng paganda. Alagang papaya, alagang Silka. At syempre naman, Pangga, tayo pa rin ang number 1, 6.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Hoy, Pangga, ha? Syempre naman, ano na nga bang gagawin natin sa sitwasyon ni Yan Yan? Ano bang may papayo mo sa kanya? Kasi yung boyfriend niya na happens to be a medical school, charot. Medicine student. Oo, medical student. Basta nagdodoktor, yun na yun. Okay, ha? So yun, so sobrang busy niya ngayon dahil nasa internship daw po ang kanyang boyfriend. Pero alam mo yung pagka-busy na dumating na sa punto na hindi na siya tinatawagan, hindi na siya tinetext, hindi na nagpaparamdam sa kanya. Kahit noon naman daw, madalas na naman ginagawa yung mga bagay na yun, Pangga. Siyempre, ang ate mo, ang lola mong girl, hindi maiwasan na mag-isip at magduda dun sa kanyang boyfriend. Dahil dati naman nagagawa niya naman ang mga bagay na ito. Napaparamdam niya naman dito kay Yan Yan na mahal niya siya nito. Pero ngayon, parang nagbago daw ang lahat. Ikaw, Pangga, ilagay mo yung posisyon mo sa posisyon po ni Yan Yan. Ano ba ang gagawin mo? Ano bang maipapayo mo dito po sa ating Pangga na naghahanap po ng sagot sa kanyang mga katanungan? Dahil ang sabi niya nga dito sa kanyang letter, hindi niya alam kung hanggang kailan pa siya tatagal sa ganyang setup nilang dalawa ni Vince. Oh my Lord, I don't know. Eto na
sige. Sabi po ng mga panggapo natin na nagte-text pa rin at patuloy po na nagko-comment sa ating text line 0977717816. Ang OA ni ate! As in, clingy to death. Kung mahal mo talaga yung tao, maiintindihan mo siya. Busy sa pag-aaral naman kung simpleng bagay lang hindi mo maintindihan, ikaw ang may problema. Dapat as a girlfriend, you want the best for your boyfriend. Yahoo! Yan ang sabi ni Kat ng Quezon City. Ang sabi naman ni Kat, #Kat, oo. Palayain mo muna siya ate kasi baka sawa na sa paglalambingan nyo dati. Hahaha, charot. Intindihin mo na lang ateng para di na siya, para din sa'yo ang ginagawa niya. Kung sa'yo talaga, mahirap talaga kung magkalayo kayo. Hindi mo maiwasang magduda, di ba, Pangga? Tama ka dyan, friend. Oo. Kasi naman, di ba, sa panahon ngayon, alam mo yung nagkalat yung mga bagay na kahit pinagkakatiwalaan mo yung taong mahal mo, wala kang tiwala dun sa mga taong nakapaligid sa kanya. Di ba? Aminin mo naman yan kung may boyfriend ka ngayon, yan naman yung palagi mo naiisip, di ba? Ay, nako. Ang sabi naman ni Renren, kung ako si Yan, Renren, yan. Pipilitin ng makapagkita o makipagkita at mag-usap kami para alam ko kung anong gagawin ko at para di na ako umasa at magmukhang tanga. Diba? Naghihintay ka lang sa wala. Tatanggapin ko na lang kung ano man ang mapag-usapan naming dalawa. Ay, nako. Ang sabi nito isa, intindihin mo na lang siya. Malay mo, super busy talaga siya. Kapit ka lang dyan, te. Si Jen po ito ng Laguna. Hello, Jen! Okay, ganito na lang. Puntahan mo sa ospital kung saan siya naka-duty. Kausapin mo once and for all na magkaalaman na. Second shot, may biyan ng Marikina. Hello! Kamusta ka dyan? Yahoo! Thank you, ha? Ang sabi naman itong isa, wala naman pangalan. Surprise him sa hospital, then wait for his break time, then talk. As in, pag-usapan ninyo kung ano man talaga ang issue. Either he'll change or you guys are going to break up. Uy, ang ano naman nun? Ang ano naman nun? Ang kalungkot-lungkot naman nun, di ba? Dapat isa sa inyo talaga mag-adjust. But anyways, hayaan mo na kapag sobrang busy. Sa susunod, mayor na yan. Nakakaloka. May iba na yun. Boys will always be boys nowadays. Grabe ka naman makapag-generalize, diba? O hindi naman po lahat ng lalaki, porket ang isang lalaki po ay, alam mo yon, masyadong babaero. Hindi naman niya nagka-count sa lahat ng lalaki, no? Mas marami naman yung mga lalaking matitino. Feeling ko. Diba? Oy, mga lalaki, taas yung bandera ninyo, mag-comment kayo dito, lalo na yung mga nagdo-doktor, mga nag-nurse, basta nandiyan sa ganyang field, mag-comment kayo, tama nga ba na sobrang busy daw ba talaga ng mga estudyanteng nagte-take up ng medicine, ganyan. To the point na wala na ba talaga kayong mga oras para sa girlfriend ninyo? O kaya naman, isa lang yan o di kaya naman, itong si Vince ay meron talagang kababalaghan na ginagawa. Ayaw niya lang makipag-break dito kay ate mong girl, kay Yan dahil ayaw niya na siya ang sisihin pagdating sa huli. Ayaw niyang mag-guilty, ayaw niyang siya yung nasa kanya yung blame. Hay naku, may mga ganyang lalaki talaga. Well, anyway, so sa mga kalalakihan nga kasi kailangan nyo mag-comment para marinig namin yung side ninyo, di ba? Again, our text line 0977717816. Once again, Pangga, 0977717816. O di kaya naman, Pangga, if ever you are in Facebook ngayon, sa oras na ito, halika na, i-add mo ako sa Facebook, facebook.com/DJLindsay1067. DJ LINDSAY1067. Alright, play muna tayo ng music. I'm sure magiging good vibes ka sa ipi-play kong ito, Pangga. Siyempre, tingnan, dito lang yan sa number 1, 06.7 Energy FM. Wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Baby ko! Oras muna natin. Sabihin ko naman 40 minutos. Makalipas ang alas 3 ng hapon. 3:40 on the clock. Siyempre naman, Pangga, tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM. Wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Isa pa nga. One more time. Hi! Isang magandang hapon sa lahat pa ng mga nakatutok sa atin dyan. Uy, bati muna tayo ng mga nung isang araw pa nakatutok. At hindi bumibitaw sa ating lahat, diba? Sa Facebook, Pangga, si On-El ay lagi pong naka-online at lagi palang nagbe-message sa akin. Ganun din, Pangga, si Geraldine Aranya. Ganang hapon po sa lahat. Pabati naman po kay Randy at din dyan sa Guzman. Hello! Kamusta kayo dyan? Si Jethro Almado, kamusta naman kayo dyan? Si Ate Girlie! Girlie Candela, kamusta yung pagmumukha mo dyan? Yung lipstick mong pula, kamusta? At si Lydia Salamanca, hello. Pabati naman po sa mga kasamahan ko sa Canibo Plastic Product. Hello po sa inyong lahat dyan. Ganun din si Nor Hanifa sa Udagar. Hello. Kasi dyan siya sa Jeddah, KSA. Hello, kamusta po kayong lahat dyan? Yahoo!
At si Cylon King nakikinig din po sa atin. Binabati niya daw yung kanyang asawa, si Siza Zarzaga. O, diba? Hello. Ang ganda ng mga pangalan ninyo. Hindi ko po may pronounce ng maayos. Diba? At yun na nga, punta na nga po tayo sa ating problema ngayong hapon na ito. Nasa last quarter na po tayo ng ating programa. At the question still remains. Kamusta na nga pala? Ano na nga bang gagawin mo kung ikaw ay may boyfriend na hindi na nagpaparamdam sa'yo dahil busy daw siya sa kanyang pag-aaral? Ito ba ang rason pang na ito pangga katanggap-tanggap para sa'yo? Kung ikaw po ang nasa sitwasyon ni Yanyan. Si Yanyan na talaga naman pong wala namang ginawa kundi magmahal lang ng sobra-sobra sa kanyang boyfriend. Nagtitiis para lang, alam mo yun, maitawid nila ang araw-araw sa kanilang relasyon nang hindi nakikita ang isa't isa, hindi nagkakausap, ni text, ni tawag. Kasi nga, ang laging sinasabi ng kanyang boyfriend, busy siya sa pag-aaral ng medicine, kaya dapat daw intindihin niya ito. Will you buy that kind of reason, Pangga, kung ikaw ang nandyan sa sitwasyon ni Yanyan? Ay nako, ito sabi po ng mga Pangga po natin ha. Sabi po, hi Pangga, Yanyan, hintayin mong matapos yung intern niya kung talagang busy siya at tapos na siya sa intern at ganun pa rin, break mo na. Ibig mo sabihin ko hindi magbabago, i-break na, ganun. Para hindi ka masaktan, okay? Si Lou po ito. Hi Lou, salamat. Ayaw ko lang po kay Yanyan, unawain na muna niya ang boyfriend niya. Baka talagang busy lang sa pag-aaral. Si Guli po ito ng Quezon City. Thank you. Hi, good afternoon sa girlfriend ko sa radyo. Lindsay. Para kay Yanyan, kalimutan mo na rin siya. Kung hindi ka na niya, nami-miss talaga. Baka may iba na siya. From Paul. Ganun. Kaya napakahirap naman kasi sa mga lalaki. Well, hindi lang sa mga lalaki. Sa ating mga tao, di ba? May mga bagay kasi na hindi natin agad mabitawan ng mga bibig natin, di ba? Minsan napakadali lang sabihin na, I'm sorry but I'm no longer in love with you. Kung ganun lang naman ang rason, di ba? Napakadali niyan. Sabihin nyo na lang, hindi yung parang nanguhula pa yung mga partners ninyo sa totoong score between you and her, di ba? Nakakaloka. Naku, mahirap yan. Baka may ginagamot ng iba, kaya mag-move on na lang yan. Dapat. Maraming mas deserving pa sa kanya. O, di ba? Sa'yo, kaya magdalawang isip kang nasasaktan ka na. Let go and accept everything. Jay ng Wells and Streams. Kamusta po kayo dyan? And dapat support mo na yan muna. Yan. Give him space and time para sa future nyo din. Relax lang and continue to love him unconditionally. Haha, Mamu po ito of Quezon City. Lindsay, dapat kaya yan mag-antay muna. Baka masira pa ang concentration ng bonggang-bongga, di ba? At ano ba sabi dito? Baka masira pa ang concentration ng boyfriend mo. Di ba huwag siyang atat? Ayaw ng lalaki ng ganon. Pogi ng First Global ng Pasig City. Ganon? Popogi ninyo ha. Ang lalaki ayaw ng atat? Ayaw talaga ng atat? Napainit yung ulo ko ha. Ayaw ng atat ha? Nakakayamot ha? Oo Girl, baka nakaharap na siya ng pasyente kaya wala na siyang time sa'yo. Puntahan mo at kausapin mo once and for all para maklarify kung kayo pa ba o hindi at kung ano ang nasa isipan nyo. Try to accept na lang that's life, walang forever. Sabi naman ni AJ, baka naman nga busy lang talaga. Kailangan mo lang siyang intindihin. Pero wag naman sa point na ikaw lang talaga ang gulong na umiikot para sa umaandar nyong bike. O diba? Tandaan, ang bike umaandar ng dalawang gulong. Just like your relationship should be. Diba? Dapat dalawa kayong nagmamahal. Ang sabi naman ni Baby Lonely ng Quezon City, kung ako kay Yanyan, magsisimula na ako mag-move on sa kanya. Nang sa ganon, hindi ako sobrang masaktan pag nalaman ko yung totoo. Oh my God, grabe ha. Mahirap umasa sa wala at mas mahirap magpakatanga sa taong alam mong wala nang pagpapahalaga sa'yo. And last but definitely not the least, panggagandang DJ Lindsay, ang masasabi ko lang po sa girl, kung mahal mo si Vince, dapat unawain mo na lang ang sitwasyon niya. I'm sure mahal ka naman niya. Oo, noon, hindi porket hindi ka na niya tinetext o tinatawagan na ibig sabihin meron na siyang iba. Ikaw lang ang nag-iisip ng masama sa boyfriend mo. Tiwala lang ng bawat isang kailangan nyo. Kung talagang kayo para sa isa't isa, kayo talaga. Diba? Si Rose Puliente po ito ng Mandaluyong. Uy, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga nag-comment. Nag-send din ang kanilang mga solusyon sa problema po ni Yanyan ngayon pong hapon na ito. But before I give my
alam mo yon, para kay Lindsay Park. I'd like to thank Pangga. Maraming salamat po sa kapartner ko sa pagpapakinis ng aking mukha. Maraming salamat. Top O, maraming salamat po sa inyo. Ang Top O po ay available sa selected 7-Eleven branches at Watson's, Mercury Drugstores, and Southstar Drug. Ayun na, kamusta naman po kayong lahat dyan. Maraming salamat, Top O! Yahoo! Ito para kay Lindsay. Ito, para sa akin lang ito. Alam mo ba, kasi sa mga magkakarelasyon, di ba? Try to, digest this. Kapag ayaw natin ipahayag o ipatawid, Panggay, sabihin, Pangga, yung tunay na damdamin natin sa mga partner natin. Di ba alam mo yun, yung parang nagiging strangers ang tingin natin sa kanila. Alam mo, parang hindi mo kilala yung partner mo, parang hindi mo kilala yung boyfriend mo, yung girlfriend mo kapag meron kang tinatago sa kanya. Yung parang may mga bagay na hindi mo pwedeng sabihin sa kanya. Yun yung moment na nagiging stranger sila sa feeling natin, Pangga. Kapag hindi natin sinasama sa mga desisyon natin at plano sa buhay yung mga minamahal natin, di ba? Parang nagke-create tayo ng pader sa gitna ng isa't isa. Making it hard for one another to understand kung ano ba talaga ang nangyayari po sa atin. At habang tumatagal, Pangga, makinig ka, nagiging mas mahirap po ang mga bagay-bagay sa magkakarelasyon. Yan. Baby girl, alam ko, mahirap maintindihan kung gaano po ka-busy ang mga student doctor sa profession po na pinili nila. Even nga yung mga doctors na professional na, di ba? Minsan nahihirapan din sila mag-manage ng personal na buhay nila from their profession. Kasi mahirap po talaga maging doktor. Pero alam mo, Pangga, naniniwala ako na ang isang tao ay hindi pwedeng maging busy para sa taong minamahal niya. Kahit gaano pa kahirap, diba? Isipin mo to. Kahit gaano pa kahirap ang schedule ni Vince, hindi ko alam kung bakit hindi siya makahanap ng kahit 1 o 2 minuto lang, Pangga, para tawagan ka and ma-assure ka na everything is normal sa inyong dalawa and to tell you how much he loves you. 1 minuto lang po ang kinakailangan o 2 minuto lang para may parating po sa minamahal natin kung gaano natin sila kamahal, diba? And that doesn't have to be so flowery, yung mga salita. Kailangan mo lang sabihin sa kanya na, babe, I love you. Han, I love you. Please, huwag kang magagalit kung hindi ako nakakapagparamdam sa'yo. Kahit nga text lang Diba? Kahit isang text lang. Bago ka matulog, tulog ka ba agad sa gabi? Tulog ka agad? Diba ang tao naman kapag natutulog sa gabi, diba? Meron niyang oras Alam mo yun, ilang minuto bago siya makatulog. Diba? Nakakaloko lang na, nakakaloko lang po yung mga taong ganyan na sinasabi palagi, busy ako, pagpasensyahan mo na. Hanggang kailan ba kailangan magpasensya? Ito pong ating si Yanyan. Ang taong nagmamahal, palaging naghahanap ng oras para sa taong mahal niya. Diba? Kahit gaano pa kahirap, kahit gaano pa kahirap ang schedule ni Vince, Pangga, hindi ko alam kung bakit hindi siya makahanap ng time to let you know na he's very in love with you still. Diba? The fact that he doesn't talk to him anymore, talk to you. Tuyo pala. Sa tingin ko, hindi ka na ganun kamahal at hindi ka na ganun kaimportante kay Vince. But you also have to understand na malamang ang karibal mo lang dito ay yung kanyang pag-aaral. Malamang hindi rin natin alam kung ano talaga ang tunay na kwento, Pangga. Vince deserves your understanding. But alam mo, Pangga, he needs to understand your presence at kailangan niyang bigyan ng importansya ang presensya mo sa buhay niya. Alam mo, Pangga, yung mga taong nagmamahalan ay naghahanap po ng oras para sa isa't isa at tinatreasure po nila, Pangga, yung time na sinispend nila together and they value communication, Pangga, di ba? Alam mo, kailangan mong gawin, girl? Kausapin mo si Vince. Sabihin mo sa kanya lahat ang nararamdaman mo. Tapos tanungin mo ang sarili mo kung hanggang saan ba ang kaya mong ipaghintay sa ganyang setup sa kanya, kay Vince mismo. Pero alam mo, baby girl, yan, maging handa ka rin sa kung anong sasabihin niya sa'yo, kung anong magiging sagot niya sa'yo. Kasi pwede yung maging pleasant, pwedeng maging hindi ka aya-aya. Pwede kang masaktan sa kung ano mang isasagot sa'yo ni Vince. Tandaan lang po natin, Pangga, na love always finds a way. Pero kapag, Pangga, ikaw po ay nawala sa gitna nito, nawala ka sa paghahanap mo sa pag-ibig, ibig sabihin po niyan ay nawala na ang pag-ibig at dapat ka na mag-move on sa buhay mo.
Mahirap yung palagi ka naghahanap ng pag-ibig sa taong hindi ka naman talaga binibigyan ng pag-ibig, di ba? Ay, nako. Ang hirap sa heart niyan nung ating story ngayon. Wow! Hirap talaga. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-comment, nag-send din ng kanilang comments, and nag-send po ng kanilang solusyon ngayong hapon, Pangga. But just the same, Pangga, kung meron po kayong mga stories na gustong i-share dito po sa Lihim ng Liham, please send us your email, lihimnangliham1067@yahoo.com. Pangga ko po si Lindsay, wag na wag kang bibitiw dahil susunod na po ang tandem na magulo lang. Pero laging nag-aaway, meron ka makukuha sa kanila. So kanino ka ba? Kay Team Jimbo o kay Team Sheena ka ba? Susunod na sila ha. Pangga, basta tumuto ka lang dito lang yan. Sa number 1, 6.7 Energy FM. Wag mo sabihin Radyo Baby ko. Sabihin Mer. Ay nako, leaving you with this song.